Hello guys! Hello everyone! Yeah, first time ko silang makasama. See you soon. Sana makabalik ako dito. Syempre, babalik ka talaga. You should really go back to July here? Yes, already have tickets. Oh wow, July So I'm 1. also sure to go back here. 25, maybe I don't remember. The end of the Yes, July. June, July, 2 months. 3 months. 3 months. 3 months. It's a long wait. Pero okay lang yan, mag-i-start naman yung school ng June. Yeah. So, Donna will be busy by then. Kwento ko ulit sa kanya yung mga love story namin. So ayan, pagkita ko sa kanya, gusto ko nang bumali kasi sobrang tangkad niya. Then, alam mo ba yung cousin ko, umalis na sa akin niya. Mag-isa mo na, gano'n. Mag-isa ko na lang. Kasi nga, nahiya din yung cousin ko kasi parang siyang mati-third gano'n. Kaya kami na lang dalawa. And then, sinabihan ko na siya na, punta na tayo dun sa resort kasi gusto ko nang umpo kasi nanginginig na nga yung katawan ko eh. And then, ayan, nung kumain kami, hindi ko na, and then, na-feel niya, tinanong niya ako kung kamusta daw yung pakiramdam ko, okay lang daw ako. And siya na, okay lang din naman. Then, na-realize ko na na-feel niya yung mga pa ako nanginig. Tapos sinabihan, after namin kumain nun, sinabihan ko siya na pumunta na lang kami sa bahay ng cousin ko at doon na lang kami mag-uusap kasi nga first time ko nahiya talaga ako. Kaya yan, naging confident ako sa bahay. And Hinakita niya. kami, taxi kami papunta doon sa cousin namin din. Pinakilala ko siya sa mga cousin ko. And then, that time doon na din siya. Yun, first time mo siyang nandito, pinakilala mo na agad sa lahat. Oo, kasi nga. Tapos doon pa siya natulog, pero di kami magkatabi. Doon siya natulog sa, isang ng cousin ko. Then, ayan, nag-chat pa din kami. Sabi ko, tinanong ko siya kung okay lang siya. Tapos, papunta-punta ako sa room niya para maghatid ng, pagkain. Saka, yung mga prutas kasi nga, nabihan niya ko that time na di daw siya makakain ng mga meat, vegetarian. Ayan, bumili ako, that Are time, you ready to become vegetarian? no, hindi talaga. Hindi talaga ako buhay pag walang mga meat. Lalo na rice. Siyempre, Filipino rice is life. Kaya ayan, pagka kinabukasan nun, umuwi na siya dito kasi namimiss na siya ng mama niya. Last February 2025 ulit, nagkita ulit kami nung 14. Yung mga subscriber niya nga nagtatanong, asa na ba si Andre nung February 14 din? May nabasa kong comment doon, baka nag-date na sila ng girlfriend niya. So ayan, tapos pagka every month mag-meet kami ng mga isang buwan. Dalawang. Twice a Twice 1 hour. Twice a month. Sobrang kaba talaga. Tapos siya talaga yung nag-first sa akin na gusto niyang pumunta sa family ko. Maganda yun. Magandang sign yun para sa atin talaga sa culture na. Before, ayaw ko talaga na dalhin muna siya doon kasi nga yung mga kapitbahay namin, ba yung mga tingin nila, ganun. Kaya Normal lang. Masanay pa na siya. Kaya nung pumunta siya doon sa bahay namin, kilala ko din siya sa auntie ko. Tapos doon sa bahay namin, mga after a week din. Kasama si Sir Gay. Tapos in-order ko doon sa namin, sa farm namin. Kinuhaan ko siya ng doon, mga buko, gano'n. Pumunta kami doon sa river. Tapos, after mga few weeks, siya naman yung nagdala sa akin dito sa Samad. Then, tinanong pa nga ako ng mama niya kung ano daw yung gustong kainin niya kasi magluto niya ako. Pagdating ko dito, lutuan niya ako ng adobo. First time yun. So, that time, di kami gumawa ng vlog nung first time pagdating ko. Parang, gumawa siya ng vlog nun, pero yung pangalawang meet na namin. Kasi nga, sinabihan ko siya first na ayaw ko pa talagang sumali sa vlog niya. Kasi nga, di pa ako ready sa mga So, bash. hindi ka pa mahirap talaga pag may bash. Last time nga, naiyak ako eh. First time ko kasi sobrang daming Agad? First time may first time ko pang tawag mo? Mag-vlog. Sa kanya lang. Kasi matagal din ako nag-start ng vlog ko. Then nung sa kanya pa lang, parang nadadaw na talaga ako. Sabi ko, ayaw ko nang mag-vlog, ayaw ko na ipakita yung Paano, ano yung naging decision mo? Ba't ka nag-first
subscriber ni Andre yung dahilan. Kasi pinadalhan niya na ako ng mga stand cam. Mag-start ka na. Sino bang di mag-vlog niya? Pinadalhan ka na ng mga gamit pang pang vlog. Kaya ayan. Mag-start ka na. Minsan una nahiya talaga ako kasi yung papa ko ganun. Sabi ko sige, labanan natin to. So ayan nag-start ako and then una parang mga 1 week pa talaga walang views and then sobrang saya ko na nung nakita ko may 1 views na. Sino to? Hanggang dumating ng mga 14 views, dumating ng 50, tapos yung subscriber ko 14 pa lang. Pero sabi ko noon, nahiya na ako mag-vlog kasi wala din namang manonood. Pero ayan, nung dumating na sila dito last November, tapos doon na nag-boom. Doon na nag-boom kasi nagluluto na ako sa family niya. Ganon. Then, dito ako nag-stay noon sa Saman 1 month. Kaya nakapag-vlog talaga ako. Sana all. Sana all. Sana all talaga. Andre, can I ask you to also? What's your first impression to Donna when you first met her? Personally? Yes, when I first met Donna, I already understood that she will be my wife. Oh! That first sweet! It was love from first sight. Ay! Bongga. Love at first sight. Like I'm sure that God gave me Donna. Of course. Yes, You think because before I'm so kind? Did you Yeah. pray for her? Or just came? I prayed before, so God gave me good wife like this, and He gave me Donna. Is it your choice to be your wife, Filipino or what? Yes, I always wanted to have Filipino wife. Why you like Filipina girls? Because Filipina wife. they are very kind, very family oriented, and very caring. Yeah, that's true. Then you found it Я спрашивал, Wife material. нету воды. Ayan. Kaya, sige na, long table nyo na. So, my God. Okay. For you, For we me? will ask something. We can answer it together. Yeah. Maybe you can share everything you know. Anything under the sun. So what you can share anything there What do you want to share for us? about me, Together, before, about you, about her. about when you your life in first Russia, met. love, before I arrived in your life. Yes. What's your life in Russia before? Before you met Donna. In Russia, I work like in the church. Oh, really? Yes. You're a pastor? No, What? I just helper. Helper. Just helper. So, pwede ka mag-asawa? Are you Yes. allowed to have... No, I was not like priest. I just help like helper like only Why did you stop then? Servant. like servant. Yes, Altarbeit. Yeah, then I wanted to travel to the Philippines because even before I went to church, work in church, I already been in the Philippines one time, and I like it so much. Where So in the Philippines? here in Samao. Also. What year is that? And how did you know someone? My friend invited me here. So first time. It was also community, big community of Russians here already. Yeah. Yes. And I like it so much. Like I like weather here in the Philippines. It was my first time to experience like whole year no winter. So I swam in the sea, very beautiful sea, very clear water. First time also I saw so beautiful water and eat delicious fruits. So I like it so much here. It was like heaven. What's your favorite fruit here in the Philippines? Fruits Yeah. now, No. for now maybe mango, Durian. durian. Yes, also good. Durian, Arbuz. jackfruit. Yes, pakwan. Mangosteen. Yes, I like No, mangosteen but also. I think watermelon in Russia is better than here. Yes, but it's only like limited time, maybe 2 months per year.
and but here you can buy it whole year. Yeah. Yes, I like all fruits here. Very delicious. People, you like people here? Yes, people Samal? also very kind. People very kind, very like family oriented. Like I like that in the Philippines a lot of kids. A lot of kids. Then do a lot of kids later. How many kids do you want? 15. Why? What? You can? No. He's just kidding. No, Are you, 15. No, are you serious? Yes, I want as much kids as possible. Like if You our ready like then? if our wealth and health will allow us to have Then you must many start kids. now. Yes. You're 15. After our wedding we can start. And when will it will be? Our wedding, Yeah. I hope next year. How, where do you want to get married? Here or in Russia? Both. Both. No, first. First here. Yes, Where do you first. want first? Here, maybe here, so we can travel, go to Russia easy. First here, so it's much easier to get visa and travel to Russia. Then, Then we arrive to Russia and get married again. nakasal din ba kayo dun sa Russia? Hindi, ni-register na lang namin sa Ah. sa consulate. Bakit ka pa magkagasta na naman? Parang ano na lang, sinave na lang namin yun for other purposes. And then continue. Okay. And then I leave, like I already, I wanted to go to travel to another country, and I went to the Philippines again here. It was maybe how many 4 years ago. Yes, I also arrived here in Samal, Kaputian. It also very nice place. Also is Russian community. I met a lot of Russian people, very interesting. And then I decided to start my vlog. When did you start? What year? 2023 maybe. Oh, Yes, 2023. in only 3 years and you already have that. Lots of subscribers. Yes, because of my family. Yeah, at first I start vlog with on Russian language for Russians, but it was not so many Interesting. The views. same, but the same channel. No, another. Yeah, another channel. So I had before Russian channel. Oh. And then you closed it already. Yes, no more. Yes, because maybe I made it for 1 month, and maybe I gain only less than 1,000 subscribers and very few views. And I decided to start English channel. And from first video I gained a lot of views. Wow. And I decided to Continue. continue. You know why? Because even in Russian channel, when I speak Russian language, a lot of Filipino subscribers, Really? and How did they understand? they message me like, even if we don't understand, we still continue to watch. And can you please make video in English? So I decided to open channel for them, English channel. Yes, and it was like gain a lot of views from very start. So I decided to continue to make only English channel. And then? And then I made it only maybe 2 months. And then I back to Russia. Because I even didn't start to earn money from the channel. I spent all my money in the Philippines. It also was a war in Russia, like between Russia and Ukraine. Yeah, so I spent all my money, all my earnings, and I back to Russia. Yes, and I continue to make video with my mama. We start to cook Filipino food. Or maybe for And who taught you to cook Filipino foods? me, I decided to cook Filipino food because I wanted my family to experience, to try.
Filipino who food. taught you? Hmm? Who taught you to cook? Who taught? No, we cook only from YouTube. Ah. YouTube. We saw YouTube recipes. And what's your favorite dish? Mine, ginatan gulai, like vegetables in ginatan. Yes, because I'm vegetarian. But my family from very start they liked all Filipino dish. And can you eat with those eating it together? Because there are people who can't. Yes, of course I can. I'm vegetarian not by like mind. I'm vegetarian because of my health. Like my stomach can digest meat from the Any meat? And childhood. white meat? Ah, from childhood. Yes. So you're vegetarian from childhood? No, I start vegetarian from maybe my 20. Ah. But before, when I eat meat, I feel very very bad, and I didn't understand why I feel so much bad. How about fish? Fish good, but But are you eating? Are you eating fish? sometimes I eat fish. But also, if I eat a lot of fish, I feel not good How also. about milk products? No, I can't eat. I can't eat dairy products. Also milk. Parang Yeah. daming bawal. Also milk. May mga ganun dishes. Hindi kaya na gusto. Hindi kaya i-digest. And then, Yes. So I wanna connect the dots until you meet Don. ah, Yeah. and then we back to the and then I decided to bring my mom to the Philippines For the first time. for the first time because What year is that? hmm? What year? 2024. Oh, 2024, like 2 years ago. almost 1 year we cooked Filipino food in Russia together with my mom. Didn't you miss Russian food by then? If you 1 year, almost 1 year. No, they really like Filipino food. Like Mm. for breakfast, for lunch, they eat Russian food, but for dinner it was their favorite time. They eat Filipino food that we cook. Вот. And my mama really wanted to visit Philippines because I This show. show a video and I told her a lot of things about Philippines and she wanted to visit Philippines and we went to the Philippines in 2024. Yes, we spent 1 month here in the Philippines. It was very very good time here. Then we back to Russia and we decided to bring whole family to the Philippines. What, and 2025 or the end of 2024 I brought all my family here. What, and that was time that when I met Donna. When I brought my family, whole my family here in the Philippines. We live here also in Samal With the kids. with kids. What, and that was the time that I met Donna. And then we first met in Davao few times and then I introduced her to my family. But before you met Donna, how? How we met? Yeah, how did you met each other, or how did you know each other? In Facebook. Yeah. And In then Facebook. How many months before We chat. you're only chatting and then seeing each other? Maybe a few weeks, No, 1 week. 1 week. Only week. 1 week and then you see Meet. that. Wow, bongga. In 20 Where? in December. Where are you before? No, No need. это не обязательно. Не надо. In December, you know why I think that God gave me Donna? Because it was signed in December 25 on Catholic Christmas That. was our first video call together with Donna. Wait lang, And- let me speak. Kasi nga guys, pag may nagme-message sa akin ng mga afam, tinatawagan ko direct, binibideo call ko kasi gusto kong i-make sure na sila talaga, ganon. Kasi ayaw ko ng scam, ganon. Baka love scam. Kasi nga,
naka-experience na ako ng maraming scam ganon. Kaya ayan, minake sure ko talaga. And hindi ako nag-expect na sasagutin niya yung first ko. And then ayan, nag-video call kami. So, continue. What? And in December 25, on Catholic Christmas, was our first video call. And on January 7, on Russian Christmas, was our first meeting. And we didn't plan like this. Yes, we just... It just like okay, we'll meet like this, Yes. maybe like... And then, when did you realize that, oh, Christmas here and Christmas there? yes. And after that, maybe after we separate again after our meeting, I think oh wow, our first video call was on December 25, and our first meeting was on January 7. Yeah. So So nice. yes. And what's your impression before when you already met? When we met first time. Yeah. Yes, I already. You wanna continue already? Yes, I already from the first sign. Already understand. Oh wow, she will be my wife. How about you? Ano? Wala lang. I think parang boyfriend, ganon, walang seryosohan, ganon. Pero nung nag-meet na kami, tapos dinala ko na siya sa bahay ng cousin ko, and then nakita ko dun yung kabaitan niya, tapos parang seryoso siya talaga. And after nun, gusto na niyang palaging mag-meet para maano pa talaga, mas malaman talaga namin yung mga tunay naming ugali. We'll know more each other, ganon. Kaya ayan. Hanggang ngayon. Paano kanya niligawan? Wala. Paano mo siya sinagot? Ano lang, first, bali nung nagchat-chat na kami, and then nagkalabuan na, tapos nabihan niya ako na, can you be my girlfriend? Tapos nung first parang, okay din man siguro tong lalaki na to. Then, sabi ko, okay, try ko nga. Tapos, ayan, doon nag-start, and then, okay din naman siya pakisamahan, nagkaintindihan din naman kami. Minsan, nag-away kami, pero normal lang naman yun. Paano kayo nag-aaway? Minsan, pag may mga misunderstanding, Ano gano'n. yun? Did you choose to express kapag kagalit ka when you're angry? Kasi mahirap mag-English. Tinry ko yung English ko na, awayin siya, like, minsan kasi, di ko Kaya mo, naintindihan. parang yung, alam mo yung galit na galit ka, tapos gusto mong maraming sabihin, pero English. Oh, in English. Minsan pag nag-away kami, di na ako makipag-talk sa kanya, tapos nilalambing na lang niya ako, tapos doon, okay, maging okay na kami. Ganun lang yung paraan namin para maging okay, kasi sobrang hirap nga magalit, tapos English yung gamitin mo niya. Kasi nga sa Pilipino, pag magalit ka, marami ka talaga masumbat na salita, ganun, halos lahat masabi mo. Pero pag sa English na parang na lang, limited yung isasabi mo, sasalitain mong English. True. Kaya pag nag-aaway kami, tumahimik na lang ako, tapos minsan in-explain niya sa akin, tinatanong niya kung ano daw yung kailangan ko, ba't ako nagalit sa kanya, ganon. Yun yung gusto ko sa mga Russians. Kapag ka nagkagalit kayo or may something na hindi pagkakaunawan. Tinatanong kanila. Tatanungin kanila directly, agad-agad, gusto nila ma-solve na. Yan yung maganda sa mga Russians. Kasi kapag Pilipino, sige, tampo ka. Tampo rin ako. Walang magano sa atin. Walang maglalambing. Okay lang. Maglalambingan lang after few days maybe or after few weeks. Excuse me, Da. why you no ask me interview? Потому что тебе не надо. Okay, I should make up my vlog and then I will interview you guys. Exchange tayo. Next time. You should also interview him. Yes, You met her. I wanted to already to make interview With them. Yes, I forgot. Oh, okay, maybe next time you need to prepare. Pero siya laging nasa site, ako naman nasa bahay. Or somewhere. Yan, pag nag-aaway kami, tumahimik na lang ako, tapos pakinggan namin yung isa't isa kung ano yung mga misunderstanding, gano'n. Kasi nga, kung may magpataas sa inyo, wala talagang walang mangyayari, magkabatian kayo, kaya ayan, kung sino man yung mali, tanggapin mo na lang, Then, pakinggan mo din yung opinion niya, kasi nga, minsan talaga yung mga babae kahit mali na pinaprove talaga ng tama sila kahit alam na natin na mali tayo o gano'n. Yes, and then minsan nagagalit na lang ako pero di ko alam yung reason, gano'n. Kaya minsan pag galit ako sa kanya, tinatawanan niya na lang ako kasi alam niya na
Ay, ang galing niya mag-handle pag gano'n. Tinatawanan ka lang. tinatawanan niya lang ako, lalo na pag galit na galit ako, ganun ko siya. Paano siya magalit? Parang ang calm niya kasi. Wala lang, ano. Parang kay Liza, parang hindi siya marunong magalit. Di nga siya marunong, pag ako magalit, tumahimik din siya. Pag siya galit, pero di naman siya like galit na galit talaga yung ganun. Kahit malaking away pa yan, pero di naman kami naka-experience ng like away talaga na away. Like suffer, lala. Yung sa amin lang yung mga misunderstanding din. Madali lang naman kaming magkabatian. Like mga after few minutes lang. Kasi nakikinig talaga kami sa isa't isa kung ano yung mga di namin nakaintindihan. Then pinapaliwanag niya sa akin. Tapos pag nagets ko na, tapos sawanan niya na lang ako. Ganun pala. Ang galing. Then ang daming ng mga babae na nag-chat sa kanya. Yung iba mga teacher. Hindi ka nagsaselos pag gano'n? Pag may Di naman, kasi di naman niya ni-replyan. Ano lang, like yung nag-appear lang sa messenger niya. Tapos nakita ko ang daming mga babaeng nakapila. Then lalo na sa mga story, like ang daming mga sexy, wow, ang ganda. Tapos gusto kong tingnan din. Ayaw niya kasi nga magtitink yung mga babae na siya talaga yung nanood ng mga like story nila. Sabagay. Then maraming mga nag-chat sa kanya like, hi, kamusta ka? Pwede ba tayong mag-meet? Pero di niya pa rin ni-replyan. Gusto ko nga ako mag-reply, sabihin ko, okay, let's meet. Doon pa kami mag-away. Hindi, pwede mo namang sabihin, I think lang for my opinion. Pwede tayo mag-meet, pero kasama si Donna. Pero ayaw nun, ayaw. I'm sure na ayaw talaga, lalo na Pilipina. Yung isa nga, may nirito ako sa kanya kasi chinat niya si Andre. Sabi niya, Andre, single ka pa ba? Tapos sabi ko, ako nag-reply. Ano sinabi mo? No, hindi ko pinaalam sa babae na ako yung nag-reply. Pero ano Balisa sinabi ako mo? niya. Yung babae sabi niya na, nagtatanong siya kung single ba daw si Andre. Tapos sinabihan ko na, sinabihan ko, my girlfriend ako pero palagi kaming nag-away for no reason, gano'n. Pero Ikaw talaga ako talaga nagsabi kasi alam ko naman sa sarili ko na gano'n ako. Tapos, ayan, sabi ng babae, saan na siya ngayon? Tapos, umuwi na ng Malungon pero Daryl, I'm still here in Samal. Tapos, ayan, sabi ng babae, gusto niya ma-meet, gusto niya makahanap ng lalaki katulad ni Andre. Tapos, si Andre nagagalit na sa Andre sa akin nun kasi, yung babae nga magtitink na ako talaga yung siya talaga yung nagagamit sa account, siya talaga yung nagchat. Sabi ni Andre nga, sabihin mo na lang na my friend ako, ireretos, may irereto ako. Tapos noon meron talaga friend ni Andre. Tapos binigay na namin yung Facebook, ganun. And then nagchat na daw sila, tapos daw sabi ng babae na yung lalaki daw is parang walang time sa ganun. Walang time na mag-chat-chat, busy sa work, ganun. Kasi ang alam ko sa mga Russians, hindi sila masyado talaga sa chatting. Calling pwede pa, pero chat is wala, di uso sa kanila yan. Tapos sabi ng babae na yung friend mo parang di interesting ng Pilipina, ganun. Kaya ayan, sabi ng babae, I wish Andre you're single. And then then sabi ko sa kanya, pwede lang naman tayong mag-friend. Then ayaw ni Andy mag-friend kasi nga daw araw-araw daw si Andy chinachat. Kaya ayan. Parang may motive pag gano'n. Pero ngayon, di na namin ni-replyan, nag-good morning siya kay Andre. Kasi sinabihan ko din siya na, pero sa account ni Andre, parang nagtiting siya sa Andre, sinabihan ko siya na, okay lang, i-chat mo ako, basta friend lang tayo, ganun lang. Then, ayan, tapos ngayon ayaw na Andre makipag-chat sa kanya kasi nga halos araw-araw, oras-oras, sinachat siya, ina-update siya. Then alam mo ba, pag ina-update mo yung isang tao, parang nakakailang ganun. Parang may siya sa'yo, hinahandle ka niya. Parang ganun din. Nakakapagod din naman at halos oras-oras kayo na-update, ganun. Yan. Kayo, hindi ba kayo gano'n? Hindi kayo nag-oras-oras nag-update? Oras-oras, depende kasi ako nga nakapokus talaga ako sa mga studies saka yung mga gawain sa farm namin. Then minsan pag good morning, nag-video call kami, tapos sinabihan ko siya na papunta na ako sa farm, tapos hapon na naman. Sinabihan ko nga like bagong dating lang ako dito sa bahay, ganun. Paano kung may nagchat-chat sa'yo, hindi siya nagsaselos? Nagsiselos, lalo na pag binabastos ako. Paano siya magselos? Lalo na di niya malalaman pag di kami magkasama kasi nga minsan like
ginagamit kasi minsan na-exchange kami ng cellphone. Gusto ko gamitin yung cellphone niya, like may mga games doon na wala sa akin. And then minsan sa akin niya ginagamit niya yung Maganda phone yan ko. kasi open siya sa'yo. Oh, wala din naman kaming tinatawag kay ayan, wala kaming kinatakutan na okay lang gamitin mo tong cellphone ko. Yung iba nga natataranta na pag nag-exchange. Kasi yung iba ayaw nila ng ginagalaw yung gamit Oh, nila. pero si Andre wala, kahit lahat i-open mo doon. Green flag. Halos lahat, nung una pa lang, first meet pa lang namin, kahit may, alam ko naman ay mga babae talaga na humahabol sa kanya kasi nung first pa lang meet namin, na-open ko na talaga yung cellphone niya para ma-make sure ko na talaga na, like seryoso siya sa akin. Kasi andun yung mga chat, and then, pero, Kailangan mo na rin tutunan ng Russian para lahat. Maintindihan mo. pero okay lang din naman kasi tina-translate niya palagi sa akin, lalo na yung pag-communicate ko sa family niya. Tapos, last time, may nag-chat sa akin na fam, tapos alam ni Andre na binabastos na ako, ganun. Kaya si Andre na talaga yung mismo nag-block sa kanya. Siya na talaga yung nag-block. And then, ayan, para make sure talaga we both loyal. Kaya yan, nag-exchange kami ng cellphone. Wala din kaming mga tinatago. Kaya yan, di talaga ako takot pag in-open niya yung mga, yung mga dapat i-open niya doon. Magandang foundation yan sa relationship niyo. Continue niyo lang. Sa kanya din naman, wala din siyang tinatago. Para sa akin lang, point of view ko, talagang sa physically lang kasi hindi ko pa naman masyadong kilala both of you na deeply. Marami talaga maghahabol sa kanya and sa'yo. Kasi maganda ka naman. Wow. Sexy pa. And bata. Bata. Oh. Marami talaga, hindi lang foreigners, pero mostly foreigners pwedeng maghabol sa'yo. At mga Filipinos. Sa kanya, mostly Filipinos maghahabol sa yeah. kanya. And then, last time pa nga, may nag-chat sa akin din na afam, kahit alam niya na may partner ako, sabi niya, magantay ako, ganon. Ganon. From? I think, mga from German. Kaya nga sabi ko sa'yo, maraming maghahabol din sa'yo. And then, alam mo ba, Yun yung pinaka-struggle nyo na kailangan yung i-pursue Malagpas. dapat. Malagpasan. and then, alam mo ba, before pa kami nagkakilala ni Andre, marami na talagang mga afam na nanliligaw sa akin, mga almost 15. Wow. Oh, tapos, Bakit sa almost 15 na yun, bakit siya? kasi nakita ko talaga sa kanya na seryoso siya din. Siya din yung first afam na na-meet ko. Marami ako mga afam na mga nakikilala, pero siya talaga yung pinakaunang afam na na-meet Is he ko. your first boyfriend? No, I have Filipino ex before, but Second then? no, Pang ilan siya? hindi ko na mabilang. Pero I mean, marami akong na boyfriend, pero like, mga Fling-fling weeks lang, lang, mga ganun. weeks Mga lang, ganon. fling-fling. Walang seryosohan, ganon. Fling-fling na nga. Siyempre, bata Oh. ka pa. Tapos, ayan, nung si Andre na parang naging seryoso na talaga ako, and then wala na akong So, siya yung longest long. mo. May ex ako noon, bali 1 year and 2 months kami. Ngayon, Tapos, kayo, 1 year and, I think 15 months na. 1 year and 3 months. Oh, nalagpasan nyo na Nalagpasan na yung isa, so mas Mas matagal matagal. na kami. Oh. Ano Ayan. yung mga reasons nyo ng breakups nyo? Nung ex Nung ko? mga ex mo? Kasi nga, binabawalan pa ako dati ni Papa kasi gusto ni Papa mag-focus talaga sa school. Ba't ilang taon ka ba nun? I think maybe 16, matagal na. Kung 16 Kahit talaga. ngayon nga, may anak na yung ex ko. Kasi last time, Buti na lang naghiwalay kayo. oo nga, kasi nga, alam mo ba, kung siguro kung di kami nag-broke up noon, May anak ka na. May anak na ako kasi last time may event dun sa namin sa Malungon. Tapos nung sobrang sexy ng suot ko, and then Nakita nakapants ka niya. ako, and then ayan, I mean nung may artista kasi na pumunta dun sa sa gym dun sa main talaga. And then ayan, kasi sa sobrang daming tao, then sobrang sikip, then parang nahilo na ako, kaya gusto kong lumabas, and then gusto kong magsuka gano'n. Tapos parang na ako ba, nahilo na ako, tapos naglalakad ako, tapos nakita ko siya sa gilid, kasama niya yung niya, family niya? yung partner niyang babae, tapos may buntis pa. Tapos ayan, parang nahiya siya sa akin kasi nagsisigarilyo siya. Dahil kasi sobrang lakas ng usok eh. And then after nung Naninigarilyo, tapos buntis yung asawa. tapos dumaan ako sa tabi niya, pero di pa ako sure na siya yun, pero parang nafe-feel ko siya talaga yun. And then Hindi awkward? Pag ganun? Hindi naman. And then pumunta kasi may kasama ko, tapos pumunta ako doon sa malapit sa CR, nagpahinga muna ako doon kasi sobrang sikip doon sa gym, sobrang init.
And then nakita ko siya doon, tumakbo siya. Kasi isa lang yung daanan niya pabalik, kaya yan, tumakbo siya doon. And then, at yun na yung last kita namin. And then ngayon, di ko na alam, siguro nanganak na yung asawa niya. Siyempre. Ganun. Nanganak na, and then, di ko alam kung isa lang yung anak ko, dalawa. Siguro kung kami nagkatuluyan, Ilan na parang kayo? ano na talaga ako, stress na talaga. Then, nung nung nalaman ng papa ko na may boyfriend ako, umiyak yung papa ko. At yan yung first time na napaiyak ko yung parents ko. Kaya sinabihan ko siya na, sige, like, bumawi ako sa inyo. At ito na ngayon. Oh, parang ito na yung... Pero nung pinakilala mo sa parents mo siya, nag-approve ba sila? Nag-approve. Yung parang, Of okay, course. okay. Magagalit nga yung parents ko pag inaway ko siya, din magagalit din yung parents ni Andre pag inaway ako ni Andre. Ay, ang ganda. Exchange kami. And then minsan maganda yun, walang konsentihan. wala nga kasi nga yung minsan pag nag-aaway kami, nalalaman ng mga cousin ko din, sinasabi nila sa papa ko na ayan, inaway ni Donna si Andre. Tapos pag alam niya ay papa, nag-away pala, and then pagalitan ako ni papa na wag pero mong pag awayin. ganun, hindi mo ba nafe-feel na parang nasasakal ka naman, pero okay lang sa'yo? Hindi naman po. And then, ayan, and then pag inaway na naman ako ni Andre, papagalitan din siya ng mama niya. Ano mostly pinag-aawayan niyo? Mga ano lang, may mga simple things, mga misunderstanding, Kaya gano'n. lang. Kasi madali lang ako magalit, pero madali lang naman ako mabalik yung ko mood. Kasi nga minsan yung babae, hindi mo talaga maintindihan yung niya, ugali niya. Lalo na pag malapit na Ganon. Kasi pero pag ganon, naintindihan naman ako ni Andre na madali lang ako magalit, like parang suyuin talaga ako. Pero ikaw, na-try mo na bang sinuyo siya? Oo. Paano Kasi mo sasuyuin? hinahag ko siya, tapos minsan pag ako talaga yung dahilan pa yun, magsusorry ako sa kanya, gano'n. Then hinahag din niya ako, then okay lang love, okay lang, gano'n, sana huwag na tayo mag-away, gano'n lang. Pero pabalik-balik kaming mag-away, pero gano'n pa din yung proseso para malutas yung Spices yan ng Yeah. pag nalulutas yung problema. Ganun. Yeah. Ang maganda dyan is yung talaga nag-uusap kayo. Nag-uusap kami. Pinag-uusapan kung ano. Oh, kasi yung iba, pag nag-aaway, away talaga, walang magsisettle, Wala nang- gano'n. Ako yung tama, ganun yung Ako yung tama, dapat ikaw yung mag-sorry. Kayo mag-sorry kahit alam mo na sa sarili mo na ikaw talaga yung dahilan kahit bakit ka nag-away. So, ayan. Only that. Please, Next I time hope again. naintindihan niyo yung Tagalog ko kasi nga Syempre. parang talaga yung Tagalog ko eh. Okay naman. Kasi minsan lang talaga ako makapagsalita ng Tagalog, lalo na sa vlog ko. Tinatry ko talaga yung best ko na magsalita ng Tagalog or English man lang. Kasi nga madami yung mga subscriber ko ng mga Tagalog tsaka ba yung mga foreigner. Pero pag Bisaya talaga, go. I wanna learn how to speak Bisaya also. I also want to learn more Tagalog talaga kasi may mga... Bakit sa school niyo ba hindi nagtatagalog? Di po. Bisaya. English. Bakit sila nagbibisaya? Bisaya talaga, halos Hindi, lahat. hindi ba may subjects naman na Tagalog? Wala ba? English. Meron, pero mas talaga kami sa Bisaya. Kasi nga, kahit even yung subject namin English, tinatranslate talaga sa Bisaya. Dan High sa school? Tagalog. Yes. Ganon? Opo. Ang sipag naman ng teacher niya. Yes. Pag di pa, minsan man, pag English din, tinatranslate sa Tagalog. Pag di pa namin maintindihan, sa Bisaya na talaga. Ganon. Para makuha lang talaga namin yung mga lesson. Lalo na, di naman ako magaling sa English. Tinatry ko lang yung best ko. Tinatry ko lang yung best ko. Okay naman yung English mo. Minsan nga The most important is understandable. Yeah. Madami din naman din sa Facebook kasi minsan yung mga grammar ko mali, then Pwede mong tanungin sa para hindi ka Mahirapan hindi ka ma-confuse or hindi ka masyadong ma-intimidate kung tama ba or mali yung yung grammar mo. Just use ChatGPT. Yes, sometimes may tinatranslate ako para ma-make sure ko talaga na tama yung ko. And nobody's perfect. Yes, guys, ang importante magkaintindihan lang kayo. Okay lang kahit nagkaano na yung mga English mo. Pero in fairness, sa mga foreigners, mas naiintindihan naiintindihan nila yung English Carabao kaysa yung perfect grammar. Yeah.
Kasi nga, pag di mo talaga maintindihan, yung Pilipina, maghanap talaga ng paraan para mapahatid lang kung ano yung gusto niya ipahatid na Or salita. maybe, ano lang, parang sign language pa. Ganito, ganyan, ganyan. Oh, Sa mama niya, yun yung mga ginagawa ko. Kasi may tinuro si Andy sa akin na Russian, tapos di ko makuha talaga yung pronunciation, tapos nahirapan si mama na i-understand. Kaya ayan. So, maybe next time again kasi... Yes, see you next time and mag-ready ka kasi ikaw din yung i-interview namin. Thank you guys. Hope you understand and see you next time. God bless. Thank you sa kanilang dalawa. Ang ganda ng kwento nila, in fairness, pwede na pang MMK. Why? Itag nyo na MMK para for any questions. Ang interesting ng life ni ano. Ngayon ko lang nalaman na nag-ano pala siya sa Church? nag-work siya ng life. Kaya pala ang soft niya, family, lahat Parang ng- ano talaga, parang... sa family niya, alam mo yung soft, parang sila yung talagang Ang daming ang ano. nakilala ko na super soft And then alam mo ba, nung first time ko pa dito sa Samal, tapos pinasama na ako ng family niya doon sa mga pamilihan. And then sabi ng mga tindero doon, Day, ito yung partner mo. And then said, oh, Day, sobrang swerte mo kasi itong family, matagal ko na silang nakilala. At sobrang bait talaga nila, lalo na yung mama niya. Ganun. Almost, ganun lahat yung mga marireceive ko. Like, sobrang swerte ko daw, ganun. Kaya hold on to it. Huwag mo nang pakawalan. Huwag mo nang pakawalan. Ang diamond nasa iyo na. Bahala ka nang mag-handle kung bibitawan mo or hindi. The decision is yours. At sana ganun din si Andre. I hope Andre will also cherish Donna as a diamond. Can you? Can you cherish Donna as a diamond? Yes, of course. That's a promise from them. Ayan, naka-video tayo. My evidence. Sige. Sige, see you on the next vlog. Bye-bye.